Interesado ang prospect mo pero hindi siya nagpipay in? Meron ka bang experience na ganyan? Pero bago ko sagutin, huwag mong kalimutang i-follow muna ang Facebook page na ito, Attorney Drew M. Magturo - Capitology. So maganda ang nating topic ngayon. Maraming tao na presentahan mo ng negosyo, na opera mo ng pagdinegosyo, interesado pero hindi na pipayin. Ibig sabihin, hindi mo na close deal. Ano ba ang mga dahilan? Actually, ito ay part ng modules ko ito na dinidiscuss ko, The Art of Closing the Sales. May 5 akong dahilan na naisip bakit hindi na close deal o bakit hindi na papipayin ang isang prospect na interesado naman na magnegosyo. Okay? Ikaw ba ay may karanasan na ganyan? O wag mong kalimutan, okay, may karanasan ka ba na ganyan? Ito at i-discuss ko. Okay, number 1, bakit hindi nagpipayin ang interesadong prospect? Number 1, no need or low need. Ibig sabihin, hindi niya kailangan o malamang hindi niya nakita during your presentation, hindi niya nakita during your discussion na need niya na ang negosyo na ino-offer mo o need niya ang produkto na inaalok mo. So as a good closer, tanda mo, as a good closer, dapat maipakita mo during the presentation na kailangan niya na magdagdag ng kita o kailangan niya magsimula ng negosyo o kailangan niya ang produkto mo. Okay, number 2, bakit hindi na-close ang sales o bakit hindi na-pipayin ang prospect? Number 2, no urgency. Okay, interesado siyang magnegosyo pero hindi urgent sa kanya na sumali agad sa negosyo o hindi urgent para sa kanya na mag-pay in. So interesado siya pero walang urgency para mag-join agad siya. So anong gagawin na? As a good closer, dapat makapag-create ka ng urgency. Dapat meron kang ginagawa, either meron iba kasi nagpo-promo, hanggang ganito lang araw yung promo, kailangan mo mag-pay in kasi may promo ko para maka-avail ka ng promo, etc., etc. Okay, number 3, diba? Number 1, no or low need, no urgency. And number 3, syempre, yung tinatawag na no desire. Alam mo, ang tao bumibili ng isang produkto hindi dahil kailangan niya, kundi gusto niya. Okay, bakit mag-upgrade ng cellphone? Hindi naman kailangan yung bagong cellphone kasi gusto niya. Bakit kailangan niya ng bagong damit? Ang dami naman yung damit. Bakit kailangan niya ng bagong sapatos? Meron naman pa siyang sapatos. Yes, hindi niya kailangan pero gusto niya. So ibig sabihin, as a good closer, dapat na ipapakita mo during the presentation bakit kailangan niyang sumali agad. Ibig sabihin, may desire. Ano pa ba? Ito, may notes pa tayo dito. Ano pa, bakit hindi nagpipayin? Interesado naman, pero bakit hindi nagpipayin? O bakit hindi nakuklose ang sales? Number 4 na dahilan is no money. Okay? Gusto niya, pero wala siyang pera. Parang ano yan, simple lang yan. In the first place, bakit ka nagpipresent sa taong walang pera o walang kapital sa pagnenegosyo? Sinasabi ko nga, palaging example dito, ay yung para kang nagpa-flyer ng condominium unit doon sa squatters area. Alam mo na sila nasa squatters area, alam mo na sila walang pambili, pero bakit ka nung nagpa-flyering? Parang ako, pag pumunta ako sa Ayala Mall, alam mo, Ayala Mall, yung mga nagpa-flyer doon, bago ka abutan ng flyers nila sa condominium unit na binibenta nila, titingnan ka muna mula ulo hanggang pa. Ibig sabihin, sinisino ka muna. Ibig sabihin, pinipre-qualify ka muna kung talaga may financial capacity ka o hindi. Talagang ihuhusgahan ka. O ganoon din, bakit interesado pero hindi nakakapag-pay in agad? Kasi no money. Okay, number 5 na dahilan bakit hindi mo nakukrus ang sales. Interesado naman, pero bakit hindi mo nakukonvert into sales o bakit hindi napipiin? Number 4, no trust. Imposibleng walang tiwala sa kumpanya, tiwala sa business plan, walang tiwala sa ganitong klase negosyo. Ibig sabihin, walang tiwala sa nature ng pagnenegosyo. It's either walang tiwala sa network marketing, walang tiwala sa multi-level marketing, walang tiwala sa grupo, pero merong ibang tao talaga, okay, may tiwala sa marketing plan, may tiwala sa kumpanya, may tiwala sa business plan, pero wala silang tiwala sa sarili nila. Ibig sabihin, walang tiwala sa sarili nila, ibig sabihin, walang tiwala sa sarili niya, maliwanag. Okay? Ibig sabihin, kaya mo, pero ako hindi ko kaya. Okay? Yun ang mga dahilan bakit posibleng naniniwala sa produkto, maniniwala sa marketing plan na maraming pwedeng yumaman, pero wala silang tiwala sa sarili nila na kaya nilang magtagumpay
sa ginagawa mong negosyo. So ano magaling? Ano maganda? Is for you to offer testimonies. For you to offer testimonies na kaya niya rin ito, na merong katulad na siyang estado sa buhay na kaya at nagtagumpay sa ganitong klase negosyo. Kunwari, ang kausap mo high school graduate, ipakita mo, mag-offer ka ng testimonies na maraming nagtagumpay na high school graduate din lang o hindi nakatapos. Okay? So yun ang mga 5 dahilan bakit hindi nako-close ang deal o bakit hindi nako-convert sa cash. Number 1, no or low need. Number 2, no urgency. Number 3, no desire. Number 4, no money. And number 4, no trust. Okay? So huwag kalimutan, mag-follow sa Facebook page. Ikaw ba ay meron ka bang downline o meron ka bang business partner na kailangang makapakinig ng itong video na ito? Okay? I-comment dito sa baba, sa comment section na ito, kung sino ang new distributor para matutunan niya papaano magkameron ng makapag-close ng deal. Ha? Yun ang nasagot. Maraming interesado pero hindi nako-close ang sales. O ito ang mga dahilan, 5 dahilan, bakit hindi nako-close ang sales. Okay? Kung meron ka mga gustong itapik natin sa susunod na videos, huwag mong kalimutan mag-comment o send me a message para yan ang ma-discuss natin. Sana nakatulong. Okay? Hanggang sa muli, this is Attorney Luz saying, sending you love and good vibrations. Bye-bye.